Matapos ang biglaang pagdating ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kongreso ng Committee on Good Government and Public Accountability, kung saan tila binasag ang script ng ilang mambabatas at sagip party list Representative Rodante Marcoleta harap-harapang nagsalita at tila pinangaralan ng kapwa nito mambabatas at binanatan ng katanungan ang COA, kung saan tila napaamin ito sa harap mismo ng ilang mambabatas na di umano'y pilit kumikwestiyon sa confidential fund ng Office of the Vice President. Bakit nga raw pinag-iinitan ang opisina ng Vice Presidente? Ito yung alam nila na galing sa opisina ng Pangulong si Bongbong Marcos ang nasabing 125 million confidential fund na inaprubahan rin naman ng Department of Budget and Management. Marami na mga ahensya ng gobyerno ang nabigyan ng confidential fund, pero bakit ang Office of the Vice President lang nakatuon ang lahat ng mga mambabatas? Ito ang naging tanong ng ilan sa ating mga kababayan matapos ang walang katapusang pagdinig ng Kongreso sa Office of the Vice President patungkol sa confidential fund at sa nangyaring pagdinig kung saan nabigyan ng pagkakataon na makapagtanong ang sagip party list Representative Congressman Rodante Marcoleta, kung saan tila binanatan ng katanungan ang ahensya ng COA dahil gusto lamang nitong mabigyan linaw ang isip ng taong bayan kung ano ang totoong nangyayari ngayon sa loob ng Kongreso, na kung saan tila hindi na nasusunod ang tamang pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin bilang mga mambabata at tila naaabuso na rin ang kanilang sinumpang tungkulin. Napapansin nyo naman siguro pagka nagpapahayag ako, issue for issue lang tayo. Ayun na nga, opo. Wala, makikita nyo naman consistent tayo. Mula't mula pa na ang palagi nating sinasabi kung ano yung nakasalalay sa mga batas natin. Opo. Na dapat sana yun ang palaging sinusunod. Oho. Healthy discussion lagi kong tayo. no? Palaging ganun. Kasi alam mo, pagka yung discussion healthy at lalong-lalo na kung nakabatay sa ating mga batas, Opo. sa ating mga tuntunin, di ba maganda yun? Ay, pakikinabangan ng taong bayan Alam mo, ko, ha? lilitaw at lilitaw kung alin yung mas matimbang at matibay na argumento. Ayun, tama. Makikita nila ngayon kung paano, halimbawa, nagpaliwanagan ng isa o tatlo hanggang 10 sigurong mambabatas. Opo. Hanggang sa mapaglinaw natin, ano ba talaga ang pinakamabuting gagawin sang-ayon doon sa kanilang pinagdebatihan. Totoo po. Makikinabang ngayon. Kaso kung halimbawa nagsisimula ka palang magpaliwanag, guguluhin ka na ng mga, alam nyo naman kung sino yung nanggugulo lang. Opo. Hindi ngayon masyadong makikita. Hindi ngayon lilitaw talaga. Maganda kasi nalilitaw talaga yung argumentong pinakamaganda kapag ka nagsalimbayan yung pagka nagpalitan ng paliwanagan. Opo. Yun naman ang hinahanap natin eh. Hindi ba? Oho. Ito gaya ng isang halimbawa na pinakikita natin ko. Ba? Kaya yan, tagpo na yan. Natatandaan ko yan. Opo. Kasi sa punto na nag-raise ako ng isang constitutional issue, Okay. ang gusto kong ipaliwanag, sabi ko, Mr. Chair, maliwanag naman ka ako na dapat sana ay pag-usapan muna natin sapagkat mukha ka kung yung gawain ng COA, nakuha natin nang hindi sinasadya. Maring sinadya, maring hindi. Wittingly or unwittingly. Opo. Gusto ko ka kung pag-usapan muna natin, merong constitutional issue dito. Okay. Akalain mo naman ang sasagot si Congressman Paduano. Oho. Hindi naman sa pangmamaliit sa kapwa ko mambabatas, pero ang sinasabi ko, constitutional issue. Aha. Dapat sana isang abogado ang sasagot doon. Baka sakali na magkaintindihan kami. Ang sasagot, ang pinasasagot niya si Congressman Paduano. Kaya naman ako nag-react. Oho. Kasi Bakit dinidemand yun na ipaliwanag ng chairman, di ba? Patapusin mo muna ako kanya. Paano kitang patatapusin? I am addressing my question to the chairman. Bakit ikaw ang magpipilit na sasagot? Hindi ba parang, pumunta ako sa kanya. Sabi ko, Mr. Chair, wag naman ganito. Opo. I am raising a constitutional issue and you will ask Congressman Paduano to reply. Huwag mo naman kakuha kong insultuhin. Ayun lang. Ayun. Kaya pala nagpapaliwanag kayo Oo, doon. sabi niya, sige, Kong, sabi niya, sige, pabayaan mo, ako nang bahala dyan. Oho. Kaya ako umano. At doon naman kayo, inakbayan naman kayo ni Kong Karams na may pagganong-ganon pa si Kong Karams. Parang sinasabing
Di ba? Yun ang ayaw kung nangyayari sa amin eh. Kung mapapansin ninyo, magre-raise ako ng constitutional issue. Opo. Kung tutuusin dyan, pagka nag-raise ka ng ganun, sa korte parang prejudicial question yun eh. Prejudicial question ang tawag po doon. Halimbawa, ang pinag-uusapan na criminal case. Opo. Ngunit merong isang prejudicial civil action Opo. na sa aming tuntunin, kailangang mauna munang marisolba yung prejudicial question sapagkat may kinalaman doon sa pagsasaayos o pagdinig doon sa criminal aspect. Oho. Ito sinasabi ko, hindi ba natin kako pag-uusapan sapagkat kako itong audit observation memo ay nasa pangangalaga na ng Commission on Audit. Opo. And the last time I checked, sabi ko, the only office which has the mandate, the authority to audit, examine all reports, all papers and transactions, expenditures of public funds. Commission on Audit lang. Oho. Ngayon, kung ini-invoke ninyo kako yung Section 22 ng Article 6 in aid of legislation, pag-usapan natin. Yun ang pinakapunto eh. Oho. Section 22 ang Kasi nga, yung in aid of in legislation. aid of legislation. Kasi nga, dapat sana kako yung hindi, Section 21 na sinasabi nila. Mas mabuti pa kako, Section 22, dahil oversight yun. Sapagkat ang ginagamit nyo rito, in aid of legislation, pero hindi eh, nag-o-audit kayo eh. Ayun. Hindi ba? Oho. Tingnan mo, we have the same set of documents. Tama. Kinuha nyo mula sa pag-iingat ng COA. Kaya alam mo, nung bandang huli, so shortcut ko na muna. Opo. Nung bandang huli, sa COA ko na ibinato yung aking... Yun. Kaya nung tinatanong niyo yung COA representative na nandun. Paano ka ako ang mangyayari? Ngayong umamin ka na... Kasi napaamin ko siya na... Opo. Is there any other office? Nelson, ha? Is there any other office to which the Constitution also allocated the authority and mandate to audit Oho. people's money, expenditures of government? Wala na po eh. None, Your Honor, sabi niya. Opo. Exclusive po yan eh. COA lang talaga. O di, mabuti ka ako. Pero kako nung hiningang ka kako sa pamagitan ng sabina na ibigay mo sa Committee on Good Government, yung ginagawa mong pagsisiyasat, yung ginawa mong pag-audit, ibigay mo nga sa amin yung papel na yan. Oo. Kami na kanyang magtatanong. Oho. Tama kaya yun? Hindi ka ba ako... Hindi mo ba nainisip ka ako na sana ay tinanong mo muna, pinag-usapan nyo muna ka ako sa inyong komisyon. Aha. Ito ba ako'y alam ng chairman ninyo, alam ka ako ng mga commissioners? Alam daw. Oho. Aba yan ay isang bagay na kinakailangan pag-usapan pa kung talagang totoo yun. Kasi nga hindi mo pwedeng i-delegate yung binigay na sa'yo ng saligang batas. Totoo. In full or maybe part of Kahit your konti authority. man nun. Oho. Eh, di ba kasi nasabi natin, nagnakaw ka ng piso, nagnakaw ka ng 1 milyon, pareho din yun Parehas eh. lang po yun. Oo. Ito yung aking gustong ayusin muna, na pagdebatihan sana namin, malawakan, yung walang nanggugulo, para sa ganun maliwanagan din ang ating mga mamamayan. Oho. Naku. Meron pa isang tagpukong. Ito, kasi ito ang daming tatanong sa amin. Ano ba itong ano? Ba't parang bagang yung isang representante ng Laguna, parang bagang nagagalit sa inyo? Ano at para bagang sinasabihan kayo ng kung ano-ano. Ipakita mo nga yon, Direk, at nang sa ganoon, yan, kausap niyo po yung Kong J.J. Suarez, Kong Chua, biglang yun, lumapit yung Dan Fernandez, natapik-tapik kayo eh. Ang kausap ko, makikita mo dyan, Opo. si Kong J.J. Suarez. Maliwanag po. yan, ha? Oh. Ayun ilang beses na kayong tatlong. Tapos bigla siyang nakialam. Opo. Alam mo kung ano yung pinag-uusapan ni Kong JJ? Ninyong tatlo. Opo. Hindi, primero si JJ lang. May binulong ako kay chairman. Opo. Pagkatapos, sabi ni Kong JJ, Kong Dan, sabi niya, pwede ba kanyang makiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Opo. Parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang opo. parang yung sa amin ay baliwala lahat. Opo. Sana naman ay mabigyan naman kami kanya ng Sabi ko, Kong J, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman kapag ako ay
nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking pagsasalita, Opo. ito'y binabato ko sa chairman eh. Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Opo. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So, ina-assure ko siya okay. na huwag mo namang isipin ka kung gano'n. Kasi, kailangan naman kasi, ilabas natin kung ano yung legality. Hindi naman ako pwedeng kumawala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis. So yun pala yung paksa nyo ni Kong JJ. Yun ang paksa ko kasi parang Opo. medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi Ay, naman tama siguro din naman. nagdaramdam, maring Nag-voice out lang po sa inyo. nagbo-voice out, maring Opo. naghihinanakit sa kasi kung halimbawa ni-raise ko ito, Oo. parang yung sinabi niya, maaring mawala ng visa. Masasapawan, parang gano'n. Maring masapawan, maring Okay. ganito. So, yun ang kanyang ano. Sa akin naman, may konting validity. Tama Pero din kailangan naman, ipaliwanag ko na, pero kailangan din nating ihayag talaga. At sana nga, yung inisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung Healthy discussion. discussion nang hindi na minamaliit yung isa o maaring nasasapawan yung iba. Wala doon sana yung punto. Kung hindi, Ayun. issue for issue. Para sa ganon, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Yun, lumutang sa talaga. puntong yun, Yung lumilingo na sa siya. puntang yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan ko. Hindi siya Yan, nasama sa ano, bigla niya akong ginanon. Sabi niya, ikaw naman sabi niya, Nung umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Di ba? Opo. ikaw naman, kanyang ganun eh. Oo. Yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Siya nagtataka, anong akong programa mo? Oho. Saan ka nagpo-program? Hindi pupunta ka kanya sa ganito, may kinausap kang mayor, alam mo namang kalabang ko yun. Oho. Hindi mo dapat ginagawa yun. Nako, oo. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Oo. Basta't ako nagpupunta sa mga munisipyo, Siyempre po. dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na, alam mo na. Oo, tama po pero naman. hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? Sabi niya. Ganun. So wala ginalaman po sa Walang issue. kinalaman sa issue eh. At Kahit meron sa- daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabagat makapalang tao talaga eh. Opo. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng, alam kong Laguna yun. Oo nga, taga-on siya. Alam kong kandidato siya pagka-gobernador. Oo. Ako ba naman, hindi ko naiintindihan. Unang-una, hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Opo, wala kayong wala naman akong pakialam doon sa local issues doon din sa eh. local issue kung magkakalaban sila o hindi. Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino Oo pupuntahan ko at saka hindi ko pupuntahan? Ay, maling-mali Hindi ko nga pwedeng talaga gawin siya. yun eh. Oo. So ayun pala ang parang sabi nga sa salitang kanto niyan, parang nagpuputok yung butsi niya. Yan, oh. Oh.